Heto na ang gugulat sa inyong umaga, mga kababayan. Naninilikado po. Ang ekonomiya bagsak na. Mga negosyante, lalong-lalo na dito sa Makati Business Club, mga bilyonaryo, trilyonaryo na mga business tycoon. Tila bigong-bigo at masama na rin ang loob dahil po sa nangyayaring korupsyon sa bansa na tila wala pong ginagawa at nangyayari itong gobyernong ito sa talamak na pagnanakaw. Nangangamba ang mga negosyante dito, mga kababayan, na baka tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil meron na po tayong 17 trillion na utang. Napakasakit, Kuya Eddie. Dahil dito, mga kababayan, naglabas na rin ng sama ng loob ang mga negosyanteng ito. Ang frustration nila dahil wala pong nangyayari. Walang nahuhuli. Walang napapakulong ang investigasyon ni BBM. So ngayon, mga kababayan, binanatan nila si BBM dito. Sana may mangyari. Merong mapakulong. Pero wala, mga kababayan. Tapos ngayon po, ang mga farmers, mga magsasaka, at libo-libong mga tao ay nagdeklara ng people power ngayon. Nagtipon-tipon sila dyan sa Manila, patungo ng Malacanang. Susugurin nila ang Malacanang dahil sa sama ng loob. So ngayon, mga kababayan, top business groups nagkaisa sa panawagan ng aksyon laban sa historic corruption scandal. Nakakaiyak, Kuya Eddie. Grabe mga buhaya sa Pilipinas. Tapos gusto pa ni Ralph Recto na makapal ang muka. Gustong taasan or gustong magtaas ang buwis sa mga pangunahing bilihin para daw makalikom ng 4.3 trillion pesos. Parang yung mukha niya happy-happy. Sabi ng mga kababayan natin, Ralph Recto, ang kapal ng mukha mo. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha? Singkabal ng mukha ng buhaya na sing itim ng kaldero na hindi nahuhugasan ang iyong budhi. Nagagawa mo pang magsabi ng magtaas ng buwis sa kalagayan ngayon na hindi pa nare-resolba ang korupsyon. Yang ka na naman. Tataasan mo na naman ang buwis. Kaya ngayon, mga kababayan, ang mga negosyante galit na kasama ang taong bayan. Heto na po, mga kababayan ko. Nakakaiyak. History in the world that this government is the most corrupt in the history of government, mga kababayan. Every Filipinos feeling disgrace, feeling hurt because of this corruption. Tapos pinagtatakpan pa nila ang kanilang mga tropa, kumpare, kumpadre, kainuman, katungitan, at kasugalan. Ang tindi, mga kababayan ko. Every Filipinos has the right to know the real culprit, not only the pawner. Hindi lang yung mga maliliit na isda na parang kabuti na maliliit. Yan ang sabi ni Marcoleta. Ang hulihin ang mga malalaki nagsitabahan na buhaya. Huwag yung maliliit na kabuti na mga unano. Mga kababayan, so ngayon po, ito na ang pasabog. Mga negosyante, galit na dito. Ito na po. Hindi na rin napigilan ng mga negosyante na maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon.
Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan ang agenda report ni BNC Business News Anchor, Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yan mga kababayan, nananawagan po sila ng konkretong aksyon, hindi palabas lang. Kasi ang nangyayari mga kababayan, tila isang propaganda na tila make-up lang ito na kunwari magpapaimbestiga pero wala naman nahuhuli. Sabi niya, the major business organizations representing members across all sectors, large, medium, small, and micro enterprise are co-signing this resolution, urgently calling on your administration to address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure projects, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. Nakikita nyo mga kababayan, nakakaiyak. Binuwag ang Blue Ribbon Committee para hindi maituloy ang investigasyon. Ngayon naman dito sa ICI na tinatago ang katotohanan. Kaya yung mga business tycoon na ito galit na. Na mukhang magrarally, papangunahan nila. Ito sinasabi parang sasali sila sa people power pag hindi na resolba ang problemang ito. Baka tuluyang lumubog ang ekonomiya ng bansa dahil po sa korupsyon na ito. Yari na, mga kababayan ko. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. Wala nga pong nakukulong po yung prime suspect ay gagawin pa nilang state witness. Hindi pwede yun, yung prime suspect ay gagawin na lang star witness. Sinong ituturo? Yung mga bata. Di ba mga kababayan? Kaya sabi ng mga negosyante, masama ang loob namin. Ano nang nangyayari? Tila wala. Tila panloloko lang ito. Diyos ko Lord. Ayan top business groups nagkaisa sa panawagan ng aksyon laban sa historic corruption scandal, wala namang nangyayari. Mga kababayan ko, Diyos ko Lord, ano nang nangyayari ngayon? Puro corruption na lang. Tapos tataasan pa ng buwis, kupal ka rekto. Ang kapal ng mukha mo, lumayas ka dyan. Yan ang sabi ng mga kababayan natin na masamang loob. Grabe mga kababayan ko. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to
force the government to see this through, these investigations. Heads gotta roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa, katumbas ng halos 144,000 pesos kada Pilipino. Para sa Agenda, Mikey Oreta, Bilyonaryo News Channel. So yan mga kababayan, ang utang ng bawat Pilipino, 144,000. Dahil po lumobo ng lumobong utang ng Pilipinas. 3 years pa lang. Saan napunta yung mga inutang? Binulsa lang ng mga animal. Mga kababayan ko, nakakagalit. Mga high blood talaga kayo sa gobyernong ito. Puro pagnanakaw ang kakapal ng muka. Sobrang kawatan, sobrang pandarambong. Tinalo pa ang tatay. Mga kababayan ko, tinalo pa ang korupsyon ng panahon ni Apo Lakay. Kaya yung mga businessman dito galit na. Dapat may managot. Hindi lamang pagtatago, tinatago ang tunay na pangyayari. Tignan nyo, patuloy pa rin ang korupsyon. Ito nga grupo ni Vince Dizon ng DPWH, mga kontraktor din pala. Sasabihin na maglilinis, clean up team. Pero anong nangyari? Pinalitan yung mga opisyal, nagpalit lang ng damit, pero yung sistema, ganun pa din ng mga animal. Mga kababayan, magagalit talaga kayo dito sa ginagawa nila. Ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. Ginagawa nilang tanga. Ginagawa nilang illiterate. Ginagawa nilang bobo. Inutil. Lumpo ang mga Pilipino. Nilumpo na tayo sa kahirapan. Nilumpo pa tayo sa pagnanakaw. Ginawa pa tayong bulag. At mga pipit, bingi. Tapos balak pa nilang tanggalan ng pensyon yung mga dating sundalo, AFP, na naglalabas lamang ng kanilang opinion dahil sa sama ng loob, dahil sa pagnanakaw na ito na scandalous, anomaly ng flood control. Everything under the sun, ginagawa nilang pagkakakitaan na parang piggy bank, nakadanakaw, bonus agad, na hindi nila iniisip ang bansang Pilipinas. Ginawa nilang patay gutom tayo. Wala nang maipakitang project ni poste ng Meralco, wala. Nagkasakit pa tayo ng leptospirosis na anod ang mga bahay. Nawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha. Anong masasabi nyo mga kababayan? Sinong hindi magagalit dito? Anong sabi ng mga komento? Galit na galit sila. Tignan nyo po ito. Tatamaan talaga mga negosyante sa bumagsak na economy. Napakalaking tax. Binabayad nila papunta lang sa mga magnanakaw. Grabe na, tama na. Grabe na, tama na yan. Kawawa ang mga tao dyan sa Pilipinas. Elizabeth, Woody Kusaki, finally tapos kung hindi pa rin makinig ang mga politician, strike na. Corruption continues when good men do nothing. Una pa lang halata na talaga nagnanakaw na sila. Dapat isa publiko ng ICI ang mga pag-iimbestiga nila. Transparency ang hanap namin. Even the silent oligarchs can no longer sikmura this corruption. Parang barya lang if ikumpara yung kay Napoles. Lubog na sa utang.
Utang lang ng utang. Nakaw naman ng nakaw ang gobyernong ito. Grabe ang ginagawa nila mga kababayan. Sino ba ang di magagalit? Pati mga bilyonaryo galit na mga oligarko. Gusto na ring mag-rally sa kalye dahil walang ginagawa ang gobyernong ito dahil sa pagnanakaw na ito. Puro pag-iimbestiga, pero pagtatakip naman ng tunay na katotohanan. Kaya sabi ni Marcoleta, mukhang may mali. Tinutumbok ang katotohanan pero pilit inililihis ng mga kawatan ang tunay na pangyayari. Nakaka-high blood mga kababayan ko. Kaya kayo na po sana ang maghusga dito. Ano po ang masasabi nyo? Pati mga bilyonaryo, galit na mga negosyante, gusto nang mag-rally din. Mga kababayan, sa sobrang pagnanakaw ng gobyernong ito. Punyeta, animal. Kahit sino mga kababayan magagalit. Hindi ako ganito mag-vlog mga kababayan, pero pati ako, galit na. Kung buhay lamang ang mga bayani natin na si Andres Bonifacio at Jose Rizal, tapos na sana ito. Buhay lang si Miriam Defensor Santiago. Pati siya, mumurahin kayong mga animal kayo. Grabe talaga. Yan lamang po ang aking bahagi. Sana po, gawin nyo rin po ang inyong bahagi mga kababayan para makisama sa solidarity ng pag-aaklas para sa tunay na pagkakita ng katotohanan. Ibig sabihin ng pag-aaklas mga kababayan, maglabas tayo ng sama ng loob. Ilabas ang ating mga opinyon para ma-pressure ang gobyernong ito para ipakita na meron siyang ginagawa na hindi lang nakatanga, na nagpapakasarap at pinupuno ang bulsang ito ng nakaw na pera. Kahit sino magagalit talaga mga kababayan. Mabuhay po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like naman dyan, isang subscribe. Salamat po mga kababayan.